conference sa araw na iyon, ngunit pinilit ng team ng Omnicorp si Norton na ayusin ang problema. Wala nang pagpipilian, pinaalis ni Norton ang lahat maliban sa kanyang assistant at sinimulan niyang supilin ang emosyon ni Alex na iniwan siyang kumilos na parang isang malamig na robot. Ngayon ay natapos nila ang pag-download ng buong database ng walang problema. Nang pumunta sila sa presentasyon, nag-concentrate si Alex sa kanyang tungkulin at binaliwala ang kanyang asawa at mga kaibigan. Nakikita na lamang niya ang mga mukha bilang mga kriminal o sibilyan at hindi na bilang mga minamahal. Pag-akyat niya sa entablado, agad na sinimulan ng kanyang scanner na kilalanin ang lahat ng mukha sa karamihan hanggang sa makita nito ang isang kriminal na 2 hakbang lang ang layo mula sa mga pulis. Agad siyang tumalon papunta sa crowd at nahuli ang kriminal sa loob ng ilang segundo nang hindi nasasaktan ang kahit sino, kaya nagsimulang humanga ang mga tao kay Alex. Sa GC, ginamit ni Novak ang insidenteng ito para patunayan na mas mahusay ang mga robot, dahil katabi na pala ng mga pulis ang isang kriminal pero hindi nila ito napansin. Gayunpaman, labis na nagagalit si Clara dahil hindi siya o si David pinapayagang makausap si Alex. Sa katunayan, hindi na siya pinapayagang magkaroon ng sariling buhay. Sinabi ni Norton sa kanya na huwag mag-alala dahil side effect lang ito ng gamot at gagaling din siya. Kinabukasan, sa wakas ay bumalik si Alex sa tungkulin sa istasyon at inanunsyo na hulihin niya ang 13 kriminal sa araw na iyon. Hindi pinansin ang pag-aalala ng kanyang mga kaibigan, sumakay siya ng motorsiklo at natunton ang isang grupo ng mga dealer salamat sa access niya sa database at sa mga kamera. Tumakas ang karamihan sa grupo pero nagawa ni Alex na pabagsakin ang isang dealer at tinakot ito hanggang umamin sa lokasyon ng kanilang base of operations. Ilang sandali pa, dumating si Alex sa isang iligal na kusina at pumasok sa gusali habang nakasakay pa rin sa motorsiklo, pinapaputukan ang bawat kriminal at hindi tinatablan ng karaniwang bala. Kahit subukan pa nila siyang lapitan mula sa likuran, nadedetect sila ng scan ni Alex at madali niya silang napapabagsak. Masaya ang mga tao sa Omnicorp sa mga resulta at binigyan ni Seller si Rick ng buong access para bantayan si Alex kung sakali. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging bayani si Alex sa lungsod, pinipigil ang krimen sa bawat sulok. Ginawang malaking balita ito ni Novak at dinala si Sellers sa kanyang show upang ipaliwanag sa senador na unti-unting nagbabago ang isip ng publiko sa Amerika. Kapag sinusubukan ng senador na tumutol, agad siyang pinuputol. Samantala, nakipagkita ang mga tiwaling pulis sa lider ng gang upang magplano kung paano haharapin si Alex na lubhang nagpapahirap sa kanilang gawain. Makalipas ang ilang panahon, isinugal ni Clara ang pagtakbo sa gitna ng trapiko para sa wakas ay makalapit kay Alex, hinihiling na magpakita naman siya ng emosyon. Gusto niyang may gawin ito para sa kanilang pamilya dahil ang kanilang anak ay dumaranas ng matinding bangungot at kailangan ang kanyang ama. Sa una, parang walang epekto kay Alex, ngunit habang umaalis siya, sinimulan niyang lapitan ang bagay na ito bilang ang robotic cop na siya ngayon. Hinahanap niya ang mga security footage at natuklasan niyang nakita ni David ang pagsabog ng sasakyan na nag-iwan dito ng trauma. Nang malaman ito tungkol sa kanyang anak, labis na nabalisa ang pagiging tao ni Alex at unti-unting sinimulang bawiin ng kanyang utak ang prosesong ginawa ni Norton na nag-alis ng kanyang emosyon. Galit siya na nagdurusa ang kanyang pamilya dahil sa kanya at balak niyang ayusin ito. Napansin ng mga tao sa lab ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng tracker ni Alex at pinag-isipan nilang patayin siya. Ngunit gusto ni Norton na tingnan muna kung ano ang mangyayari dahil, sa teknikal na paraan, may nilulutas pa rin si Alex na kaso. Nagkataon lang na ito ay kanya mismo. Umuwi si Alex at, gamit ang impormasyon mula sa lahat ng kamera, muling binuo ang araw ng pag-atake at nakita ang kanyang asawa at anak sa sandaling sumabog ang sasakyan. Gamit ang kakaunting clue na mayroon siya, hinanap niya ang isang lalaking nagtatrabaho kasama ng lider ng gang, hinila ito palabas ng kotse sa bintana at binasag ang kamay nito. Tinapakan pa ni Alex ang kamay ng lalaki para mas masaktan ito at ibinigay ng kriminal ang numero ng telepono ng driver ng lider ng gang. Matapos i-triangulate ang signal ng huli nitong tawag, natukoy ni Alex ang eksaktong lokasyon ng base ng gang. Habang papunta si Alex doon, nalaman ng mga pulis sa istasyon na nasa labas siya at nilulutas ang sarili niyang kaso, at di nagtagal ay nabalitaan din ng lider ng gang na hinahabol na siya ni Alex.
Pagdating ni Alex sa base, handa na ang mga kriminal na salubungin siya sa dilim, may night vision goggles at mabibigat na armas. Pumasok si Alex sakay ng motorsiklo at inactivate ang kanyang night vision na nagpasimula ng putukan. Kahit gaano karami ang mga kriminal o ilang beses siyang paputukan, wala siyang kahirap-hirap na nakapasok sa buong base at binaril ang sinumang humarang sa kanya hanggang sa wala nang natira. Gayunman, sa pagkakataong ito ay nakatanggap din siya ng kaunting pinsala. Pagkatapos, muling binuksan ni Alex ang kuryente at kumuha ng mga sample ng fingerprint mula sa lahat ng armas na sa wakas ay nagbunyag kung sino-sino ang mga tiwaling pulis. Dali-dali siyang bumalik sa istasyon ng pulisya upang imbestigahan ang mga ito at ipakita ang mga ebidensyang video sa lahat ng computer. Sinubukan ng isa sa mga tiwaling pulis na atakihin si Alex, kaya agad niya itong binaril para ipagtanggol ang sarili. Natakot ang isa pa at umamin na ang kanilang boss ang nagplano ng lahat, pero binaril pa rin siya ni Alex. Pagkatapos, hinarap ni Alex ang kanyang boss at sinubukang pilitin siyang umamin, ngunit sa sandaling iyon ay pinatay, shutdown, siya ni Rick. Tinawagan ni Rick si Sellers para sabihing pwede nilang gamitin ang insidenteng ito, at di nagtagal ay ipinalabas ni Novak ang pangyayari sa buong palabas niya, na ipinapatunay raw na mas mahusay ang mga makina kaysa sa mga tao dahil hindi sila nabibili. Kinabukasan, nagsimulang bumoto ang gobyerno pabor sa paglalagay ng mga robot sa lokal na pulisya. Ngunit naputol ang broadcast nang lumitaw si Clara, na sa wakas ay nagpunta sa balita at sinabi sa lahat na hindi siya pinapayagang makita ang kanyang asawa at walang sinuman mula sa Omnicorp ang sumasagot sa kanyang mga tawag. Nag-alala si Sellers sa pakikialam ni Clara dahil baka maibalik nito ang pagkatao ni Alex at mawalan sila ng kontrol sa kanya, na maaaring magbunsod na hindi maipasa ang batas. Kung ireretiro nila si Alex, magmumukhang hindi sapat ang kanilang mga eksperimento, kaya sa halip ay nagpasya silang patayin si Alex para magmukha siyang isang trahedyang bayani na aalalahanin ng mga tao. Nakipag-ugnayan si Sellers kay Norton at inutusan siyang gawin ito, at nang tumanggi ang galit na si Norton, binili ni Sellers ang kanyang pagsang-ayon sa pamamagitan ng pag-alok na pondohan ang laboratorio niya sa loob ng 10 taon. Sa huli ay pumayag si Norton, pero may kondisyon na babayaran din ni Sellers ang pamilya ni Alex. Pagkatapos, inutusan ni Sellers si Rick na ihanda ang kanyang mga robot. Habang inaaprubahan ng mga senador ang batas, nakipagkita si Sellers kina Clara at David at pinaisip silang patay na si Alex. Sa lab, dumating si Norton at natuklasang may mga sundalo na roon na humihingi kay Alex, kaya tumakas siya habang nagpapaputok ang mga ito. Nauna siyang makarating kay Alex at inactivate ang isang buton na nagpalagay kay Sellers na patay na si Alex, ngunit nagising pa rin si Alex. Lumalabas na inalis ni Norton ang kanyang transmitter, kaya wala nang may access sa kanyang vital signs at hindi na nila siya kayang i-shutdown muli. Matapos mabilis na barilin ni Alex ang dalawang sundalo, sinabi ni Norton sa kanya ang buong plano at nagpasya si Alex na kailangan niyang patayin si Sellers kahit pa sinubukan siyang pigilan ni Norton. Habang binabaybay niya ang mga kalsada sakay ng motorsiklo, nakita siya ni Rick mula sa kanyang sasakyan at binalaan si Sellers na malapit nang i-anunsyo sa live stream ang kamatayan ni Alex. Agad siyang inihatid ng mga gwardiya, kasama sina Clara at David sa bubungan upang maghintay ng rescue helicopter. Samantala, pumunta si Norton sa pulisya upang hanapin ang matalik na kaibigan ni Alex at humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, dumating si Alex sa punong tanggapan ng Omnicorp at nakita niyang napapalibutan ito ng mga robot ni Rick at ng ilang gwardiya. Pinabagsak ni Alex ang isang gwardiya sa loob ng 1 segundo para sumuko ang iba, saka siya pumasok sa gusali sakay ng kanyang motorsiklo at nagsimula ng putukan laban sa ibang mga robot. Hindi tulad ng karaniwang mga kriminal, mas mabigat ang armas at mas matibay ang baluti ng mga robot, kaya nahirapan si Alex na labanan sila. Paulit-ulit siyang tinatamaan ng mabibigat na bala at nang subukan niyang tumalon sa isang robot para pigilan ito, itinapon lang siya at naipit sa ilalim ng mga guho. Nagawa ni Alex na makawala gamit ang ilang putok, pero dahil sugatan ang kanyang binti, masyado na siyang mabagal at sinimulan na siyang barilin ng mga robot mula sa likuran. Sa sandaling iyon, isang police truck ang bumangga papasok sa gusali at humarap sa mga robot ang matalik na kaibigan ni Alex, kaya tumigil ang mga ito sa pagpapaputok dahil itinuturing na ligtas ang mga pulis sa sistema. Nabigyan nito si Alex ng pagkakataong tumakas sa isang likurang pasilyo.
Sa loob pa ng gusali, natagpuan ni Alex si Rick at sinubukan siyang barilin, ngunit itinuring ng sistema si Rick bilang hindi banta, kaya hindi pinayagan si Alex na saktan siya. Pinaglaruan ni Rick si Alex sa pamamagitan ng mga warning shot, at nang handa na sana siyang barilin si Alex ng tuluyan, dumating ang matalik na kaibigan ni Alex at siya ang unang bumaril kay Rick. Bago mamatay, gumanti pa ng putok si Rick, kaya dali-daling tinulungan ni Alex ang kanyang kaibigan. Sa kabutihang palad, hindi nakamamatay ang sugat at kailangan na lang nilang maghintay ng ambulansya. Pagkatapos, umakyat si Alex sa bubungan at nang makita siya ng helicopter, lumipad ito palayo nang hindi sinasakay ang grupo. Kampante si Sellers na hindi siya maaatake ni Alex dahil nakaprogram din siyang hindi banta. Ngunit nang makita niyang nilalabanan ni Alex ang kanyang programming, tinakot ni Sellers na papatayin sina Clara at David para masigurado. Mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon dahil ang pagmamahal ni Alex sa kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng lakas para tuluyang lampasan ang kanyang programa at bumaril pa rin, napatay si Sellers habang gumaganti ito ng putok. Bumagsak si Alex sa lupa at dali-daling nilapitan ng kanyang pamilya, ngunit tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya. Makalipas ang ilang panahon, ibinalik ni Norton kay Alex ang prototype na katawan at sinabi sa kanya na mula ngayon ay pinapayagan na siyang gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya. Samantala, ipinapakita ng mga reporter sa GE na mas kumbinsido na ngayon ang gobyerno na hindi dapat pahintulutan ang mga robot sa mga lansangan at kinansela na ang batas. Lalo na nang pumayag si Norton na tumestigo at aminin na mali ang lahat ng ginawa niya. Galit na galit si Novak at nagrant sa harap ng kamera. Pinaaalalahanan ang publiko na ang ETH pa rin ang pinakadakilang bansa sa mundo. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood ka pa ng mas marami pang video na tulad nito. Salamat sa panonood!